Exclusive. 16 na taong gulang na person with disability nasawi sa malagim na sunog sa Valenzuela. Gawin na rin sana inciting division ng Branch 77 Quezon City. Retired Air Force General Romeo Poquez sinilbihan ng warrant of arrest pagdating sa bansa mula sa bakasyon sa Thailand dahil sa reklamong inciting to sedition. Mahigit 92 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget binito ng Pangulo. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Pag-atake ng Amerika sa Venezuela para sa pilitang makuha si President Nicolas Maduro, ikinabahala ng ating Foreign Affairs Department. Sa Iloilo, 2 lalaki na tinutulungan lang ang babaeng nabangga ng motorsiklo, inararo ng taxi. Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na idinadawit sa anomalya sa flood control projects, kapwa naghain ng kontrasalaysay nang humarap sa Justice Department. At Shuvi Etrata, feeling recharged pagkagaling sa bakasyon nitong holiday season. At sa kanyang pag-uwi naman sa probinsya, napaluha sa panibagong achievement. Pumunta kami sa yung nabili namin bahay. Iyak na ako ng iyak doon. Kung may bahay na tayo. This is Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay matapos matrap sa sunog ang isang 16 na taong gulang na nasa autism spectrum sa Valenzuela. Naiwan siya at mga nakababatang kapatid dahil kinailangang mamasada ng ama habang umalis sa kanilang tahanan ang ina noong bisperas ng bagong taon. Inaalam pa ng mga otoridad ang mitya ng sunog pero hindi inaalis ang posibilidad na may kinalaman ito sa lighter na ginagawa umunong pampakalma ng biktima. Nakatutok si Oscar Oida, Exclusive. Ganun na lang hinagbihis ng isang mag-asawa nang tumambad sa kanila ang bangkay ng kanilang 16 anyos na anak. Nasawi ang bata nang masunog ang kanilang inuupahang bahay sa Barangay Malanday, Valenzuela City, pasado alas 8 kaninang umaga. Ang biktima na isang person with autism ay naiwan sa bahay kasama ng mga natutulog na nakababatang kapatid nang mamasada ang kanilang ama. Ngayong dalawa nagbantay, iniwan ko silang 3 madaling araw, tulog na tulog naman yung dalawa. Kaya yung isang special child, umakyat sa taas. Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na sa kusina sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, nagsimula ang sunog. It's still under investigation. No? We cannot give official statement kung ano yung talagang naging cause. No? Pero nagsimula ito possible doon sa yung kalan na may open flame na kalan. So doon yung possible kasi yun yung nakita na seat of fire na pinakamalaking damage. Merong super kalan na nandoon. Labis naman ang pagsisisi ng ina ng biktima na umalis sa tahanan nitong bisperas ng bagong taon matapos makatampuhan ang asawa. Kasi po nagkasamahan lang po kami ng loob, sir. Pero hindi ko po inaasahan na ganito po yung nangyayari sa amin. Hindi naman napigilan ng iba pang pamilyang nadamay sa sunog na ilabas ang kanilang sama ng loob sa ina ng bata. Walang sinisisi! Walang sinisisi! Wala kami nakatira naman sa ano mo! Ikaw ba kung ina ka? Kung may puso ka kahit maglayas ka, pwede mong kunin yung anak mo, pwede mong isama. Dagdag pa nila, lighter umano kasi ang iniaabot na pampakalma ng ina sa tuwing sinusumpong ang anak. Lagi niya po kasi binibili ng lighter yung anak niya, lighter na maliit. Lagi po niya sinisindihan yon. Nung naglayas po siya, naglayas po siya, sinabihan po namin yung 2 anak niya na bantayan niyo yung kapatid niyo, baka maglaro ng lighter.
Ayon sa BFP, Hindi natin pwedeng i-rule out right away na pacifier niya. Pero yun din, based sa aming pagtatanong sa mga eyewitnesses at saka dun sa naimbestigahan natin na witness dito, medyo nagka-calm down nga daw po yung ating victim kapag nakakita siya ng flame. bukod sa pamilya ng biktima, may 4 na ibang pamilya pa ang nadamay sa sunog. Very vulnerable sectors ang mga persons with disabilities. No? So, hindi natin dapat pababayaan na may iwan sila sa bahay na unattended. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa Iloilo nauwi sa magkasunod na aksidente ang pagtulong lang ng 2 lalaki sa babaeng nabangga ng motorsiklo. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kita ang kumpulan ng mga tao sa gitna ng kalsada sa Barangay Botong Oton, Iloilo nitong Sabado para tulungan ang babaeng nabangga ng motorsiklo. Maya-maya, biglang may dumating na taksing mabilis ang takbo at inararo ang 2 lalaking rumesponde lang sa naunang aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, unang nabangga ng motorsiklo ang isang babae habang tumatawid sa kalsada. Tinulungan siya ng mga bystander pero 2 sa mga sumaklolo ang nabangga ng taxi. Dahil sa pagkabangga, nagtamo ng mga sugat at gasgas sa mukha, ulo at iba pang bahagi ng katawan ng 3. Maayos ang kanilang kalagayan sa ospital ayon sa pulisya. Paliwanag ng 65 anyos na taxi driver sa pulisya, hindi niya nakita na may mga tao sa kalsada dahil umuulan. Ito rin ang depensa ng rider na nakabangga sa babae. Ang hambal sa mga bystanders, prior sa pag-ano sang taxi sa ila, may nag-assign ng may VA sa ahead sa iya. Galing kay tiwala iya matalupang dan kay kumudamol man ang ulan. Inaresto ang nakabanggang driver at rider pero pinakawalan kalaunan matapos magkaareglo ang magkabilang panig. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pambansang budget para sa taong 2026. Vinito o inalis ang ilang items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na nagkakahalaga ng mahigit 92 billion pesos pero may mga umalma pa rin sa mga natira. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Pangako yan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pirmahan ng halos 6.8 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2026. At dahil nabisong bahagi ng mga budget para sa mga nakalipas na taon ay napunta sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura. Mahigpitan niyang sinuri ang budget ngayong taon. Paraan niya iwas kurakot. Binito ng Pangulo ang 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na mahigit 92 billion pesos ang halaga. Kabilang naman sa itinera sa ilalim niyan ang pondo para sa AFP modernization, pondo para sa obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, at pondo para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriation Araw na pagsasaayos sa iba pang bahagi ng EDSA. Pero hindi yan 24 oras gagawin, kundi mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Girl boss for real, sina Ashley Ortega at Faye Lorenzo. May time pa rin kasi sila sa negosyo kahit busy sa kani-kanilang Kapuso series na apoy sa dugo at hating kapatid. Makichika kay Athena Imperial. In this economy, mahalagang may iba't ibang sources of income para hindi malagay sa alanganin. Ang ilang Kapuso celebrities may business ventures din para paikutin ang kinikita. Tulad ni Ashley Ortega na may candle business. Sabi ni Ashley, magandang passion o hilig mo rin ang papasukin mong negosyo. Marami talaga akong mga candle collection. Mahilig talaga ako kasi yun talaga yung time na I get to relax inside the house, inside my room. Mahilig talaga ako sa mga beauty and wellness. Si hating kapatid cast member Faye Lorenzo may 2 businesses na raw. Kabilang ang paupahan. Nung nasa showbiz na nga ako, dahil nakita ko na kailangan laging beautiful, kailangan laging maganda, sabi ko, aesthetic clinic ang itatayo ko.
Sabi ng dalawa, malaking tulong na meron silang business partners. Transparent din daw sila sa kanilang schedule para alam ang expectations from their side. Aminado silang kailangan ng effort para pagsabayin ang showbiz at pagnenegosyo, lalo't busy sila sa kanya-kanyang teleseryes. Si Ashley, bibida sa Apoy sa Dugo. Para nga raw sa drama serye ang kanyang kasalukuyang hairstyle. Si Elle Villanueva at si Derek Monasterio. Kasama ko rin si Miss Pinky Amador at marami pang iba. Excited na talaga ako lagi lang talaga na-delay. So nung kinakat na yung hair ko, nung nagpa-bangs, I was really excited. Di ako kinabahan. Si Faye naman, busy pa rin sa Hating Kapatid. Ang kanyang character, magkaka-change of heart nga ba? Abangan nila kung ano yung magiging twist ng character ni Nika. Kung mas sasama ba siya o kakampi na siya sa mabuti. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Susunod, pag-atake ng Amerika sa Venezuela para dakpin si President Nicolas Maduro, ikinabahala ng DFA. PWD na biktima ng paputok sa Quezon City, hindi na kailangan putulan ng paa pero sasailalim pa sa 3 operasyon. Retired Air Force General Romeo Poquiz na kalalapag lang sa NAIA mula sa Thailand, inaresto. At ang mga aabangan ngayong 2026 kay Shuvi Etrata na balik trabaho na pagkatapos ng kanyang masayang bakasyon. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kami ang